undeserved mercies. Hindi karapat-dapat na awa. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong devotion. Yan po ang ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayong umaga. Napakaganda po nito sapagkat ang ating pong verse na pagninilayan ay magmumula sa sa 1 Thessalonians 5 verse 15. Again, ang ating pong verse na pagninilayan ay magmumula sa 1 Thessalonians 5 verse 15. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You. At ganun din po sa ating pong YouTube channel Ate Mavs TV at God Loves You. Good morning po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong araw ng Martes? January 20, 2026. Hallelujah, praise the Lord. Napakaganda po ng umagang ito sapagkat maganda po ang ating pag-aaralan mula sa 1 Thessalonians 5 verse 15. Pero bago po tayo magpatuloy, i-double check lang natin ang ating sound kung malinaw. Mula sa 1 Thessalonians 5 verse 15. Pero bago po tayo magpatuloy, i-double check lang natin ang ating sound kung malinaw. Praise God. So may sound tayo, malinaw. Hallelujah. Share lang natin ng mabilis. Share lang po natin ng mabilis ang ating pong live. Ayan. Marami po ang makasabay sa atin ngayong umaga. Pwede nyo rin pong i-share ang ating pong live na ito sa inyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, sa inyong timeline. Kayo po ay nanonood ngayon ng ating Mavs TV's daily devotion para po sa ating spiritual wellness. Ayan, ako. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Pabuti ng Diyos. Yan, share ko lang po ng mabilis itong isa natin, para po maraming makasabay sa atin. Yun, okay. So, ihanda na po natin ang ating Bible. Good morning, Ate Ella. I miss you. Kumusta ka na po? Ayan. Sige po, buksan na po natin ang ating Bible sa 1 Thessalonians 5 verse 15. Sa Tagalog, iyan po ay unang Thessalonica na matatagpuan po sa page 263 kung ganito po ang inyong Bible. At yan po ay nasa bandang hulihan dahil bagong tipan po yan. Halos dulo na. 263 sa dulo po ng aklat na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan. Nawa ay makita niyo po kaagad ang ating pong verse na pagninilayan. So, basahin po natin, no? Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 15 sa New International Version. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Sabi naman po sa Magandang Balita, Biblia, unang Thessalonica 5 verse 15. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito na muli kaming makakapagpuri sa iyo at makakaluwalhati sa iyong pangalan. Samahan mo po kami, Panginoon. Puspusin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, nang sa ganon
ay malinaw naming maunawaan ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. We glorify your name, Jesus. Give us the wisdom, the knowledge, and understanding. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, magandang umaga po ang muli sa inyong lahat. Basahin po natin muli ang ating pong verse na pagninilayan ngayong umaga. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 15, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Napakaganda po ng mensaheng ito. Ganun din po sa Tagalog, ang sabi naman sa Magandang Balita Biblia, huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Napakagandang reminder nito para sa ating lahat ngayong araw ng Martes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So ito po ay ating pagninilayan ngayong umaga at tuturuan tayo na matuto, no? Kung ano ang dapat na response natin sa mga taong gumagawa sa atin ng hindi maganda at ng hindi mabuti. So sa mga nanonood po sa atin ngayong umaga at sa mga makakapanood nito, ito po ang ating spiritual wellness na ginagawa natin every morning at 6:30 ng umaga sa ating pong daily devotion. Nang sa ganun, tayo po ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos at matuto at ganun din naman ay magkaroon tayo ng kaliwanagan sa mga bagay na patungkol sa salita ng Diyos. At para po lumago din tayo sa ating pong pananampalataya. Binabalanse po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kung meron tayong physical wellness, meron din tayong spiritual wellness. So, sige po, pagpatuloy natin. Ang title po ng ating pong devotion ngayong umaga ay Undeserved Mercies. Hindi karapat-dapat na awa. Ayan, sabi po dito, when someone hurts you or worse, hurts somebody that you love, revenge can seem appealing. Diba po, no? Parang ang sarap gumanti kapag may mga taong nananakit sa'yo, may mga taong sinasaktan ng mahal mo sa buhay, ibang parang nanggigigil tayo na gusto nating gumanti at gumawa din ng aksyon, no? So, sabi natin, after all, they were mean, they were selfish, they talked behind your back, they broke a vital promise, they lied about you, they criticized you, they ignored you, they did the unthinkable, they walked away. So, yun yung mga bagay na ginagawa sa atin, kaya parang feeling natin, ito una, hindi ko deserve to, ba't ginaganito ako ng taong to? So, ang isip palagi natin, gantihan natin, di ba? At balikan natin. Sabi nga, tooth for a tooth. Ganun. Kailangan lumaban tayo. Ganun tayo mag-isip. Itandaan po natin, no? Sinabi po yan sabi po sa sa Luke. Sabi po sa Luke. Yan, sabi po sa Luke 6 verse 27 to 28. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Grabe, utos ng Lord, no? Sabi nga po, ang katuruan ng Diyos ay upside down, baliktad, di ba? Kasi sa mundo, talagang sasabihin sa'yo ng mundo, lumabang ka, inaapi ka tapos pumapayag ka ng ginaganyan ka. Di ba? Ganun tayong mga tao sa mundo. Pero ang sinasabi ng Diyos, mahalin natin ang ating kaaway. Di ba? Parang, Lord, ang hirap naman yatang gawin yun. Paano ko mamahalin yung kaaway ko? Ginawan niya ako ng hindi tama. Di ba? Masama yung ginawa sa akin. Tapos,
papalitan ko ng kabutihan. Parang unfair naman yan, di ba? Ganun tayo lagi, parang feeling natin, unfair pag hindi tayo nakaganti. Unfair pag ginagawa tayo ng hindi maganda, tapos hindi tayo lumalaban. Ang bagay na ganun, hindi po kaduwagan yun, hindi paglaban. Mas mainam. Sabi nga ng Panginoon, the revenge is mine. Ako ang gaganti para sa iyo. Huwag kang mag-alala, sapagkat alam ko anong nangyayari sa iyo, di ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya napakaganda ng paalalang ito para sa ating lahat na kahit ano pa man ang ginawa sa iyo, kahit na naging selfish sila sa iyo, pinag-uusapan kanila kapag tumalikod ka na sa kanila, kahit na binibreak na nila yung promises nila sa iyo, nagsisinungaling sila, kinikriticize ka, ini-ignore ka, at yung mga bagay na hindi mo maisip bakit nagawa nila to sa akin. At minsan, wino-walk outan ka pa. Pero lahat yun, kailangan nating tanggapin at hayaan lang natin sapagkat kasama natin ang Panginoon. Di ba? Sabi niya, pag-ibig ang ipalit natin sa mga ganitong bagay. And sabi nga, kapag ganun ng tao sa atin, they deserve to be punished. Di ba? Dapat lang gantihan sila. To feel some of that same pain, they deserve a consequence that will not only help them learn, but will be just as severe as the inflicted wounds. Yung parang, sa atin kasi minsan iniisip natin, kasi pag di mo yan, hindi mo pinagsabihan o ginantihan, hindi yan matututo eh. Uulitin niya yan sa'yo, gagawin niya yan ulit sa'yo. Di ba ganun tayo mag-isip? Na pag hindi siya natauhan sa kanyang ginawa, ay hindi yan matututo. Tandaan natin, wala sa ating mga kamay ang kontrol. Hindi po tayo ang may kakayahang gawin niya o ang may karapatang gawin yan. Sabi nga sa ating title, undeserved mercies. Diba? Yung bang hindi karapat dapat na awa ay ibigay mo sa taong ito. Kahit hindi sa tingin mo, parang hindi karapat dapat kaawaan ng ganyang klase ng tao. Pero tayo nga, hindi rin naman tayo karapat dapat kaawaan ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat na patawarin ng Diyos. Pero ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Pinatawad pa rin tayo. Diba? By the grace of God. Hindi natin deserve yun. Kasi sobra tayong makasalanan. And yet, ganito tayo kung humatol sa ating kapwa. Ganito tayo kung mag-isip sa ating kapwa kung nagawan tayo ng hindi tama, na parang gusto mo nang manapak, gusto mo nang manakit, gusto mo nang lahat. Minsan, hindi mo man siya sinaktan physically, pero mentally, sa utak mo, naglaro na ang isip mo, na siya ay ginawan mo na ng hindi tama sa isip mo. Di ba? Para bang ang dami mo nang inisip kung paano mo siya gagantihan. At ini-imagine mo pa kung anong itsura niya kapag ganito ginawa mo sa kanya. Nakakalungkot, no? Minsan, akala natin hindi naman ako nagkasala kasi physically hindi mo siya sinaktan. Pero sa utak mo, sa isip mo, buong magdamag inisip mo kung paano mo siyang sasaktan, pinaplano mo kung paano mo siyang hindi babatiin, hindi, alam mo yun, yung maraming bagay na naglaro na sa iyong isipan. Nakakapanakit na tayo kapag ganun. Akala natin wala lang yun, di ba? Kaya lagi niya sinasabi sa atin, watch your thoughts, bantayan mo yan. Kaya pag yan ang laging naman ng utak mo, yung paghiganti sa kanya, yung mga nagawa niya sa'yo, pag nagkita tuloy kayo, hindi mo siya kayang pakitaan ng mabuti. Kasi nandito nananatili sa isip mo yung sama ng loob mo, galit mo, at yung mga bagay na ginawa niya sa'yo, hindi mo makalimutan. Kaya hindi mo siya mapatawad, di ba? Hindi mo siya mangitian. Paano kung araw-araw mo kasama ang taong ito? Anong gagawin mo? Di ba? Paano na lang kung kasama mo sa bahay yan? Araw-araw kasama mo. Kahit iwasan mo ng iwasan, sa liit ng bahay niyo, magkikita at magkikita kayo. So, anong gagawin mo? Di ba? Sino ang nahihirapan? Hindi ba't napakabigat, no? Ang bigat ng buhay, ng puso, ng damdamin, ng pakiramdam, nang lagi kang may sama ng loob. Yung bang gustuhin mong ngumiti, hindi ka makangiti kasi nakita mo na naman yung tao, pinaiinisan mo. Sa opisina, pagpasok mo pa lang,
nakasalubong mo pa yung taong kinaiinisan mo dahil may ginawa siyang hindi tama sa'yo. Kasi bakit? Yun ang laging laman ng isip mo eh. Siya ang laging laman ng isip mo. Isipin mo kung buong magdamag ay ginulong mo ang isip mo ng tungkol sa taong ito na tapos naman na yung pangyayari. Halimbawa, nangyari na to nung kahapon, o nung minsan nga, ang tagal ng panahon, hindi mo pa rin makalimutan eh. Di ba? Kaya tuloy, pag nagkita kayo, parang feeling mo, nananariwa ulit yung mga kasalanan ginawa niya sa'yo. So, sino ang nagkakaroon ng anxiety? Di ba? Tayo rin naman ang nagsasuffer sa ganung pakiramdam. Kaya, mas mainam pa na tayo ay magpatawad at kalimutan na ang mga bagay na ito na ginawa sa atin. Diba? And sabi nga dito, bakit ba parang gusto natin na pag nasaktan tayo, kailangan masaktan din sila? Kailangan fair, diba? Hindi pwedeng ako lang. Hindi pwedeng ako lang yung nagdurusa ng ganito. Kailangan kayo rin. Diba? Minsan yung mga ganun tayo, lalo't wala pa talaga ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso at hindi pa siyang naghahari sa ating buhay. Naku, napakadali po talagang gumanti at gawin ang mga bagay na pagdating din naman ng panahon ipagsisisihan natin. Diba? Ganun po talaga eh. Kaya napakainam na pairalin na lamang natin ang pag-ibig natin sa Diyos, sa mga kapwa natin na nakakagawa ng hindi tama sa atin. Hindi po talaga madali, promise. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa paghahari ng Diyos sa ating buhay, dahil sa kapatawaran na iginawad ng Diyos sa atin, at dahil sa pagtubos niya sa ating mga kasalanan, at pagbigay niya ng buhay na walang hanggan, at yung sakripisyo na ginawa niya para sa atin, ay doon tayo huhugot ng lakas ng loob at ng tibay ng dibdib para kayanin natin magpatawad, para kayanin natin na batiin ang taong gumawa ng masama sa atin. Diba? No? Alam niyo, talagang ang pagiging anak ng Diyos ay napaka-imposible. Sabi nga, it is not only hard, but it is impossible. Imagine mo yung pinapagawang mahalin mo yung kaaway. Talaga po namang, yun ngang mahalin mo yung kapwa mo na mabait sa'yo, ay hindi na madali. Hindi lalo yung mahalin mo yung mga taong kaaway mo, mga taong gumawa sa'yo ng hindi maganda. Kaya naman, lagi natin silang ipagdasal at ang ating sarili. Pag tayo po ay mayroong mga kaaway, may mga kagalit, kung mayroong pinasamaan ng loob, huwag lang silang ipanalangin natin. Diba? Minsan, Lord, gano'n mo yung taong yan, napakasama ng ugali, baguhin mo ugali niya. Di ba ganun tayo magdasal, Lord? Kita mo kung anong ginawa sa akin? Okay lang yun na parang nagsusumbong tayo sa Lord. Pero at the end of our prayer, pagdasal din natin ang ating sarili. Na Lord, tulungan mo rin po ako na matuto rin ako magpatawad, na matuto ko rin kalimutan ang mga ginawa niya sa akin. At maghari ka sa puso ko, Lord, sa buhay ko nang sa ganun, masuklian ko ng kabutihan ang mga bagay na ginawa niya sa akin. Ayusin mo ang puso ko, Lord. Diba? Isaayos mo ito nang naaayon sa nais mo. Kasi pag sila lang na sila yung pinag-pray natin, parang feeling mo, sila lang may kasalanan. Sabi nga, sa isang bagay na pagtatalo, pag-aaway, pagkakasamaan ng loob, kadalasan, yan ay kasalanan ninyong pareho. Minsan di lang natin nakikita na may pagkukulang din pala tayo, na meron din pala tayong pagkakamali. Kasi ang lagi natin pinopokus yung mali nila. Lagi natin binibilang yung mali ng tao, ng mahal natin sa buhay, asawa natin, kaibigan natin, anak natin, magulang natin, di ba? Parang laging sila lang na nakikita natin may mali. Tayo, sila naman kasi. Ang hilig kasi natin magturo at manisi. Lagi kasi sinasabi dito, pag nagturo ka, hindi mo pag nagturo ka, mas marami nakaturo sa pabalik. 3, di ba? Kaya huwag na tayo magturo. Mas mainam pa na ihingi na lamang natin ito ng tawad at ilapit natin ito sa ating Panginoon nang may kapakumbabaan, nang walang pride, nang walang paninisi ng iba. Kung hindi, mas lalo nating aminin na parte tayo
ng samaan ng loob na ito, ng mga pagtatalo na ito, parte tayo palagi mo. At naway ipakita sa atin ng Diyos yan, na kung ano naman yung dapat natin baguhin sa ating sarili. And yet, because God sees things differently, both His standards and tactics can be surprising. And that's why the Apostle Paul, writing to the believers in Thessalonica, said, "See that no one pays back evil for evil, but always try to do good to each other and to all people." Yan yung pinag-uusapan natin yun sa chapter 5 ng 1 Thessalonians verse 15. Diba? Na sinasabi, ulitin natin ulit, basahin natin, "Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama, sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat." Diba, no? Parang talagang surprising ang tactics ni Lord and yung mga standards ng Panginoon, no? Iisipin mo, magagawa ko ba ito kung ako lang? Talaga naman, hindi talaga. Ang Panginoon lang talaga ang makakagawa nito sa buhay natin para magpatawad tayo, para magmahal ng kaaway. Siya lang talaga. O kaya't napakahalaga na meron tayong personal na relasyon sa Diyos. Na napakahalaga na ang Panginoon ang nagkokontrol ng buhay natin. Na ang Panginoon ang tunay na may hawak ng buhay natin. At kinilala natin siya bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas. Nang sa ganun, siya na talaga ang maghahari sa buhay natin. Kasi pag hindi siya, naku, hindi po magbabago. Walang magiging pagbabago sa ating buhay. Walang transformation. Mananatili tayo sa kung sino tayo noon. Ngayon po, ibang tao na tayo di ba? The old has gone and the new has come. Binago na tayo ng Panginoon. Iba na tayo ngayon. Kaya naman, magpasakop tayo sa Diyos. Kapag dumarating tayo sa ganung pagkakataon, yes, minsan pag may nang aaway sa atin, nangyayari, nakakasagot tayo, di ba? Minsan ano pa din tayo ng mga bagay na hindi tama. Pero ang mahalaga doon, pagkatapos mong magawa ang bagay nito, ay idulog mo ito sa Diyos at ihingi mo ng tawad. Kasi nasa lahat tayo, work in progress pa eh. Dumarating talaga yan na minsan lumalabang ka, napapasagot ka. Di ba, nakakagawa ka ng bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pero ang mahalaga doon, magbalik loob tayo. Iluhod natin yun sa Diyos. Ihingi natin ng tawad. Aminin natin na mali tayo. Diba? At huwag na natin ulitin. Ganun lang yun. Kasi kapag hindi natin binago yan at hinayaan natin na sa tuwing mangyayari yun, sasagot ka total. Ihingi ko lang ng tawad kay Lord yun, okay na. Hindi. Ang tunay na pagbabago ay from inside out. Diba? Maaaring nagawa mo yung panimula dahil baguhan ka palang Kristiyano, pero habang ikaw ay tumatagal, nag-grow in faith, lumalalim sa Panginoon, sa pagkakilala sa Kanya, ay magbabago na po ito. Diba? Yan yung mapapansin na ng mga tao sa paligid mo na, ay grabe, ang laki ng pinagbago ng tao ko. Hindi ang dating ganyan. Dati napakainiti ng ulo niya. Dati, bangga mo lang ng konti yan, ang namumutak na ang kanyang bibig sa pagmumura. Ngayon, ibang klase. Ang haba na ng pasensya niya. Diba? Yan yung mga bagay na napapansin nila dahil sa nakikita na nila kung sino na talaga ang laman ng puso at isipan natin. Doon din natin sila matutulungan, ang mga tao sa paligid natin, na mailapit natin sila sa Panginoon. Kasi nakita yung pagbabago sa iyo eh. Pag nakita nila yung pagbabago sa iyo, ay napakadali na po nilang ayain sa pagsisimba, sa pananalangin, at makikinig na sila sa iyo. Diba? Kasi sa totoo lang po minsan, kaya ang hirap natin silang ayain eh, na mailapit sa Panginoon kasi hindi nila tayo nakikitaan ng magandang halimbawa. Kaya dapat po talaga ang lahat ng bagay nito magsisimula muna sa atin. At pag yan po ay nagsimula na sa atin, ay tuloy-tuloy na yan. Magugulat ka. Me and my household, we will serve the Lord. Diba? Darating ang panahon na yan. Huwag lang tayong maiinit.
And sabi pa po dito, false words sound a lot like Jesus' words to love your neighbor as yourself, to do to others what you'd like them to do to you. Yan po ang sinabi sa Matthew 22, verse 38 to 40. Na ang sabi dito, basahin na rin natin simula sa 37. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Sabi sa verse 39, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Diba? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Grabe, di ba? Kanina, mahalin ang kaaway. Ngayon, ibigin mo ang iyong kapwa higit sa iyong sarili. Kasi mahal natin ang ating sarili, di ba? Kaya nga mayroong mga tinatawag na self-love. Mahalin mo daw muna ang sarili mo. Pero hindi po yan ang inuutos ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, kung paano mo minamahal yung sarili mo, ganun mo rin dapat mamahalin ang iyong kapwa. Kung paano mo pinapahalaga ng sarili mo, ganun mo rin bahahalaga ng iyong kapwa. Yun ang nais ng Diyos. Yun ang kanyang utos sa atin. Kasi pagka mahal mo yung kapwa, hindi mo sinasaktan. Kahit sinasaktan ka na, hindi mo aawayin kahit inaaway ka na. Pag-ibig pa rin ng Diyos ang ipapadama mo sa Kanya. Diba? Ganun kabuti ang ating Diyos. Ganun niya tayo tinuturuan. Diba? Kasi ayaw natin nang sasaktan tayo, hindi rin tayo dapat nananakit. Gusto natin pinapatawad tayo, o edi magpatawad din tayo. Tayo nga, gusto natin patawarin tayo, panagkasala tayo, panailapit natin sa Panginoon. Lord, patawarin mo naman po ako sa aking nagawang kasalanan. Pero tayo, hindi tayo nagpapatawad. Parang hindi yata tugma, di ba? Humihingi ka ng tawad sa Diyos sa mga nagawa mo. Tapos may taong humihingi ng tawad sa'yo, hindi mo pinapatawad. Parang, yun yata ang unfair, di ba? Huwag tayong maging gano'n dahil napakahirap po magbitbit ng mga dalahin sa puso ng mga negatibo. Tayo rin ang hindi matatahimik. Tayo rin ang hindi makatulog. Tayo rin ang hindi makangiti. Tayo rin ang hindi maging masaya. Diba? Para bang kahit na ang lamig ng kwarto mo, ang ganda ng kama mo, sarap dapat ng tulog mo, pero hindi mo magawang makatulog kasi merong nagngingit-ngit ka dahil may taong gumawa sa'yo ng hindi tama, na para bang hindi ka makatulog na hanggat hindi mo siya nagagantihan, ay hindi ka matatahimik. Sa totoo lang, kahit magantihan mo siya, do you think matatahimik ka? Do you think mapapayapa ka? Hindi rin eh. Magpapatuloy yung galit at ngit-ngit mo. Na minsan nga, yung galit, hindi na lang sa isang tao, pati buong pamilya nadadamay. Diba? At minsan, pamilya sa pamilya na awayan. Nakakalungkot. Hindi mo makita ang presensya ng Panginoon. At higit na nakakalungkot, kapag ang pangyayaring ito nangyayari sa loob ng church, sa loob ng ministry, sa loob ng congregation. Di po ba, no? Paano na lang kung ganun? So, asaan ang Panginoon sa mga ganung tagpo? Kaya nga po, napakahalaga. Pero sa loob pa lang ng tahanan, simulan na natin mahalin, ibigin ng ating kapwa. Kasi yung kapwa na tinutukoy dito sa Bible ay hindi lang yan yung ibang tao. Kapwa mo rin yung asawa. Kapwa mo rin ang iyong anak, ang iyong nanay, ang iyong biyanan. Diba? Lahat yan ay kapwa-tao mo. Kaya naman, ibigin mo ang iyong kapwa ng higit ay ng tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi pagka ganun, ang nanatili sa mundong ito, naku, wala nang awayan, tatahimik eh, papayapa eh, diba? Kaya nga huwag na natin masyadong tingnan ang masyadong malawak na ang mundo, sana maging maayos. Ang una natin ipanalangin ay ang ating pamilya.
nasimulan natin sa pamilya natin na maging maayos, na walang awayan, kundi pagmamahalan at pagpapatawaran ang siyang umiral sa ating pamilya at simulan natin yan sa ating sarili. Diba? Yun po talaga ang dapat natin gawin. Lalo na kung tayo ang unang nakakilala sa Panginoon sa ating pamilya. Sino ang unang magpapakita ng magandang halimbawa? Siyempre tayo. Hindi madali talaga, hindi madali. Pero kaya ni Lord yan. Magpasakop tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon. Surrender everything to the Lord. Kasi kung tayo lang, naku, hindi talaga pwede yung hindi ka gaganti. Pero thank God, may Panginoon tayo na laging nandyan para palakasin tayo, gabayan tayo, tulungan tayo na mapagtagumpayan ang kahit na anong pagsubok na ito patungkol sa relationship ng ating family. Diba? Family sa family, literal na family mo, family sa church, family sa kapitbahay. Kasi lahat sila family naman natin, di ba? Kaya lang, nagkakaroon lang ng hindi magandang pagkakaunawaan. Kaya tayo nagkakaaway-away. Kaya panimulaan, pamunuan natin sa atin magmula ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos. Thank you, Lord. So, God's ways might not always be easy, but they can always be trusted. Yun ang pinakamaganda ron. Di ba sabi niya, hindi talaga madali. Imposible nga eh. Ang pinapagawa ng Diyos sa atin, mahalin yung kaaway mo. Pero sabi nga, they can always be trusted. Mapagkakatiwalaan ang utos na yan ng Diyos sa atin if we trust the Lord. Ha? Kasi pag naniniwala tayo sa kautusan ng Diyos, nagtitiwala tayo sa nag-utos niyan. Kaya susundin natin. Kaya natin sinusunod kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Pero pag di mo sinunod yan, di nagtitiwala sa Diyos. Sorry naman. Pero yun ang katotohanan doon. Kasi bakit mo hindi susundin? Eh, siya ang nag-utos nito. So, dapat lang na gawin natin yung pinapagawa niya sa atin. Dahil obedience is the key. Key sa kapayapaan, kagalakan, katagumpayan ng buhay natin ito. Nasa pagsunod po talaga. At paano mo malalaman na totoo ang sinasabi ng Diyos at na tumutupad siya sa kanyang pangako kung hindi natin subukan gawin? Diba? Kasi punong-puno tayo ng doubt eh. Sabi niya, huwag tayo mag-doubt. Huwag natin pagdudahan ng Diyos. Sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Ano ba hindi niya kayang gawin? Siya nga naglikha ng langit at lupa eh. Siya nga naglikha sa iyo at sa akin. At napakarami na niyang pinatunayan sa buhay mo. Kung bakit ikaw hanggang ngayon ay nananagumpay. Kung bakit ikaw ngayon ay nakatayo pa at nilampasan mo ang napakaraming pagsubok sa buhay mo. Ano pa ang pagdududahan natin sa ating Diyos para sabihin natin hindi niya to kaya. Kayang-kaya ng Diyos yan. And when we choose, sabi dito, for unforgiveness, hate and anxiety and bitterness will likely take root. Totoo yan. Pag pinili natin yung hindi pagpapatawad, yung galit, yung takot, yung bitterness, talagang lalabas yan. At doon magsisimula na naman ang mga negatibong bagay sa buhay mo. At pati yung pride, nako, iiral yan. But when we choose forgiveness, even though we might need to consider new boundaries, love and peace and reconciliation will flourish. Diba? Kapag nagpatawad ka, naku, talaga namang yung kapayapaan, yung reconciliation, yung parang kahit na hindi niya tinanggap yung sorry mo, o kahit na binati mo siya pero hindi ka niya binati. Pero sa puso mo, ang gaang ng pakiramdam mo, thank you Lord, hinaya kong batiin siya kahit hindi ako binati. Okay lang, Lord, masaya ako. Di ba yung para kang nakaramdam ng kakaiba na hindi mo ma-explain na kaligayahan, kagalakan sa puso mo. Tapos pagdating ng gabi, ang sarap na ng tulog mo. Hindi mo na siya iniisip. Hindi ka na naghihinanakit. Wala na yung panggigigil sa puso mo. Na para bang pati sakit mo gumaling. Na para bang nawala yung sakit ng ulo mo. Kasi sa totoo lang yung unforgiveness, hindi lang po anxiety and hate ang kayang ibigay niya sa atin. Pati po ang sakit. Kaya ang sakit minsan nananatili sa atin. Tanong tayo ng tanong, bakit ganun, Ate Mabs? Lahat na ginawa ko,
Pa-check up dito, pa-check up doon, naubos ang pera namin. Kakapa-check up, kakapa-check up. Naubos na yung oras ko. Lahat na lang ginawa ko. Lahat na lang ginawa ko, Ate Mabs. Pati mag-low carb, ginawa ko. Nag-vegetarian na ako. Lahat na yata ng diet, ginawa ko na. Pero bakit di ako gumagaling sa sakit ko? Bakit yung sakit ko pabalik-balik? Sabi nila magaling ang low carb. Sabi nila magaling ang vegan. Sabi nila magaling yung doktor na to. Sabi, lahat yan pinuntahan ko na. Pero bakit hanggang ngayon may sakit pa rin ako? Minsan tanongin din natin, baka spiritual na ang problema. Baka hindi na yan yung pagkain. Baka hindi na yan yung gamot, yung doktor. Baka ito na yung relationship that we need to reconcile. Relationship with the Lord, number 1 yan. Balik loob tayo sa Diyos. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At aminin na tayo nagkasala, mag-repent tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at isuko na natin ang ating sarili sa Panginoon. Baka yun na yung kulang. Kung bakit hindi ka gumagaling sa karamdaman. Baka hindi pa totally surrender ang buhay mo sa Panginoon. O maaaring, Ate Mags, tinanggap ko na si Lord as my Lord and Savior. At meron na akong personal na relasyon sa Kanya. At alam kong siya ang aking tagapagligtas. Yes, maraming tao ang ganyan. Anak na sila ng Diyos because they accepted Jesus as their Lord and Savior, and yet, hindi pa rin sila nagpapatawad. Punong-puno pa rin sila ng hinanakit sa puso nila. Galit, sama ng loob. Na ang daling sabihin, yes, tinanggap ko na si Jesus Christ. Sa mata ng maraming tao, Kristiyano ka na. Pero sa mata ng Diyos, hindi pa buo ang pagiging Kristiyano mo dahil hindi ka pa nagpapatawad. Hindi mo pa kayang patawarin ang mga tao sa paligid mo na nagkasala sa iyo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon may sakit ka pa. Idulog mo yun sa Diyos, iluhod mo, Panginoon. Baka meron pa. Baka meron pa. Nasama ng loob. Baka meron pang hinanakit sa puso ko. Baka meron pang hindi pagpapatawad sa mga taong nakapanakit sa akin. Tulungan mo ako. Napatawarin sila. Diba? At maniwala ka. Pag nangyari yun, gagaling ka sa karamdaman mo. Kasi ang bigat sa puso nun. Hindi makapag-function ng maayos sa mga organs mo. Kasi stress pa din yun. Number 1 po, na pumapatay sa tao is stress. It's a silent killer of the century. Ang stress. Na akala mo, okay ka na, wala na, yung pala meron pa. Nai-stress ka pa pala sa maraming bagay. Kaya yung galit mo biglang ang bilis mag-burst out, yung sumasabog ka kagad pag na-trigger ka. Diba? Minsan yung ang bilis mong maging magagalitin, umaalma ka kaagad is because meron pang basura na natitira sa puso natin na kailangan natin isuko sa Panginoon. Baka hindi pa tapos ang Panginoon o hindi mo pa totally na isusurrender ang lahat ng yan sa Diyos. If we truly trust the Lord and if we truly love Him, at tunay na tinanggap na natin ang Panginoon bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, isuko na natin lahat. Huwag na tayong magtira. Hindi naman natin yung kailangan eh. Makakabigat lang yung bagahin na yun para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Diyos. Do you imagine yung magta-travel ka? Tapos, ang dami-dami mong bagahe. Yung bang hindi ka na magkanda ugaga sa dala-dala mo. Dahil ang feeling mo lahat ito kailangan mo. Bakit hindi mo bitawan yung mga bagahe yan para makalakad ka ng diretso, para mas mabilis kang makarating sa pupuntahan mo nang magaan, nang may ngiti. Di ba pag marami kang bit-bit, parang halos di ka na makagulapay sa paglakad.
Hindi ka na makangiti. Hirap na hirap ka na. Bakit di mo bitawan? Nang sa ganun ay malaya ka na makakilos, makangiti. Napakaraming bagahe na yan. Yan yung minsan yung mga pangarap, mga nakaraan na hindi mo malimot-limutan, na hindi tayo makapamuhay ng maayos sa present kasi naaapektuhan ka pa ng past. Tapos na yun. Huwag na natin balikan. Wala nang maitutulong yun sa ating present, lalong-lalo na sa future natin. So, anong gagawin natin? Manatili ka dito sa present mo. At yung future mo, ipahawak mo sa Diyos. Hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. Kalimutan mo na ang lahat ng nakaraan mo. Hindi ka makaka-move on. Hindi ka makaka-move forward. Hanggat bit-bit mo ang lahat ng nakaraan mo. You need to accept na kung ano yung meron ka na ngayon, yun na yun. Lalo na, ano pa bang ikalulungkot mo sa buhay kung kasama mo ng Panginoon? That He is your Savior, your Redeemer, your Conqueror, your Prince of Peace, Emmanuel, your King of Kings and Lord of Lords. Napakasarap ng buhay ngayon na meron tayong ganun na may Diyos na nagligtas sa atin. Diyos na tumubos ng ating mga kasalanan at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Doon tayo mag-focus. Sabi nga sa Hebrew 12 verse, to focus on God, the author and perfecter of our faith. Diba? Huwag na tayong masyado pang tumingin sa maraming bagay. Huwag ka na lumingon sa likod para alalahanin pa ang mga nakaraan na minsan 10 years, 20 years, 30 years nang nakaraan sa buhay mo, ipatuloy mo pa rin itong binabalikan. Hayaan nyo na. Mabuti na lang kung ang binabalikan nyo sa nakaraan ay yung mga masasayang bagay. Paano kung nababalikan nyo sa nakaraan ay yung mga malulungkot, mga bagay na nakakapagpahina sa'yo, mga bagay na nakakapagpahila sa'yo pabalik. Kung kahit di ka makaabante sa buhay. Lahat ng kabigatan na yan ay nagiging sanhi upang tayo ay hindi makapaglingkod sa Diyos, hindi makapokus kay God, at magkaroon ng karamdaman na tuloy-tuloy na hindi matapos-tapos. Diba? Kabigatan po yan dito. So all you need to do is to surrender everything to the Lord. Lahat ng galit, sama ng loob. Baka yung mga naging boss mo pa before, mga amo mo noon, mga tao na naka-encounter mo before, dito pa. Tanggalin na natin lahat yan. Isuko na natin lahat sa Panginoon. And sabi nga po dito, so what about you? Have you ever been mean? Tayo ba naging masama ring tao? Naging selfish din ba tayo? Nagsalita din ba tayo hindi maganda sa ating kapwa? Nagsinungaling din ba tayo? Nag-criticize at nag-ignore din ba tayo ng ibang tao? O nakagawa din ba tayo ng mga bagay na hindi natin maubod na isip na gawa pala natin ito? So in our unique to us ways, we've all let someone down. We disregard God's instructions and instead created our own instructions with messed up. Tayo rin naman. Nagkasala. Tayo rin naman. Nakagawa ng mali sa ating kapwa. We're not perfect. So, huwag natin hanapan ng perfection yung ibang tao. Kung nagkamali sila sa atin, patawarin na natin. Dahil tayo rin, humihingi rin tayong tawad sa Diyos. Because Jesus' ultimate sacrifice, sabi dito, we deserve God's wrath, but instead, He's offered us His unconditional love. Diba? Imagine nyo na lang si Jesus Christ. Deserve natin na parusahan tayo. Deserve natin na magdusa dahil tayo makasalanan. Pero ano isinukli ng Diyos sa atin? Kapatawaran. Unconditional love. Pag-ibig na walang if and buts. Hindi niya sinabi, kasi ikaw mamahalin kita kapag. Hindi. Minahal kita at patuloy kitang mamahalin. Kahit na nagkasala ka. Kahit na nagawa mo itong bagay na ito. Dahil mahal na mahal kita. At saan niya ipinakita ang pag-ibig niya yan? Nung siya ipinakaw sa krus. Nagdusa. Naghirap. Lahat
naramdaman at naranasan niya para lang iligtas tayo, para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi niya inisip ang kanyang sarili, ang inisip niya tayo. Kailangan tayong maligtas. Gusto niya tayong iligtas na huwag tayong mapunta sa impyerno. Gusto niya mapunta tayo sa kanyang kaharian. Kaya sige lang, ginawa niyang lahat para sa atin. Tapos tayo ngayon, anong ginagawa natin para sa Diyos? At sa ating kapwa. Pag-isipan po natin mabuti yan. At ang sabi dito, because of Jesus' ultimate sacrifice, we didn't get what we deserve. And even while hanging on that cross, breathing his last earthly breaths, he cried out, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi sa Luke 23 verse 34. Panginoon, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? Laging tayo ang concern ng Diyos. Hindi niya iniisip na kapako na siya sa cross. Yun pa rin ang sinasabi niya. Tayo pa rin ang iniisip niya. Sana ganun din tayo sa ating kapwa. Na laging ating kapwa ang iniisip nating tulungan. Kasi ganun ang Panginoon. Paano tayo magiging Christ-like at tulad ng Diyos kung laging iniisip natin yung ako, anong makukuha ko? Anong akin dyan? What it is for me? Parang, ano yung meron ako dyan? Kapag ginawa ko ba yan, ano mapapala ko? Yung ganun. Hindi dapat ganun. Tumulong ka nang hindi ka humihingi ng kapalit. Kasi ganun, magmahal ang ating Diyos. Magpatawad ka kahit di ka pinapatawad. Kahit siya pa may kasalanan, magpatawad ka. Umuna ka na. Mauna ka nang bumati. Mauna ka nang umiti. Kahit na, ginawang ka pa ng hindi tama. Yun ang napakahalagang bagay na inuutos ng Diyos sa atin ngayon na sana magawa natin. And Jesus repaid our evil with extreme mercy, leaving us free to conquer evil with good. So today, let's honor His sacrifice by treating others the way He treated us. So, itrato natin ang ating kapwa kung paano tayong tinatrato ng Diyos, minamahal ng Diyos at pinapatawad ng Diyos. Hindi madali, pero kapag ang Panginoon ang siyang tunay na naghahari sa ating puso, kakayanin natin ito. Pero syempre, hindi mo yan magagawa kung wala kang personal na relasyon sa ating Diyos na buhay. Napakahalaga ng relationship yung tanggapin natin si Kristo bilang Diyos sa tunay nating tagapagligtas. Maaring sinasabi mo, Ate Mabs, okay naman ako sa relationship ko sa family ko, sa trabaho ko, sa mga tao sa paligid ko. Pero ang tanong, okay ka ba sa relationship mo with the Lord? Kasi darating at darating ang time. Paano pag hindi naging okay ang relationship mo sa mga tao sa paligid mo? How will you respond? Gaganti ka ba? Magagalit ka? Posible. Kasi wala kang relasyon sa Diyos. Sapagkat sa Panginoon lamang tayo kukuha ng lakas, kukuha ng tapang, ng pag-ibig upang ito ang maibahagi natin sa iba. Dahil apart from the Lord, we can do nothing. Kaya naman, kung sa mga sandaling ito, kinakausap ka ng Panginoon, na kailangan mo ang Diyos upang ikaw ay tunay na makapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at makapagpatawad sa mga taong hanggang ngayon di mo pa napapatawad, ay isuko mo ang iyong buhay sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin ito. Sumunod ka at sabayan mo ako. At angkinin mo na ang panalangin ito ay sa iyo. Sige po, manalangin tayo. Panginoong Diyos, ako po ay lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa mga kasalanang ito. Patawarin mo po ako, Panginoon. Salamat namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako ay tubusin sa aking mga kasalanan. Salamat na buhay kang maguli upang bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap po kita, Panginoon.
bilang aking Diyos at tunay kong tagapagligtas. Pagharian mo ang aking buhay. Baguhin mo po ang aking pagkatao. Tulungan mo po ako na makasunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po'y mananalangin ako para sa lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakaganda mong mensahe ngayong araw na ito. Turuan mo kami, Panginoon, tulungan na magawa namin ito, na makapagpatawad ng aming kapwa, na matutong makalimot sa mga bagay na nagawa nilang hindi tama sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung hanggang ngayon meron pa kaming mga taong hindi pa namin mapatawad. Tulungan mo po kaming patawarin namin sila, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na matuto kaming maging mapagpakumbaba. Matuto kami, Panginoon, na ikaw ang siyang lagi nakikita ng mga tao sa aming paligid. Matuto kaming laging humingi ng tawad at magpatawad sa mga taong nakagawa ng hindi tama sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na magawa namin at magampanan namin ang bagay na ito upang kami magtagumpay na sa aming buhay. At isinusuko namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na nagiging kabigatan sa aming buhay, sa aming puso at isipan. Panginoon, punin mo na ang lahat ng ito. Pagod na kami, Lord, sa maraming bagay na nagiging hadlang upang kami patuloy na makapaglingkod sa iyo, upang kami tuluyan ng gumaling sa aming mga aming mga karamdaman. Maraming salamat, Lord, for reminding us once again sa ganitong bagay kung paanong dapat naming ibigin ang aming kapwa ng higit sa aming sarili at ibigin namin ang aming mga kaaway. Salamat, Lord, tulungan mo kaming kayanin namin gawin ito. Hindi namin to kaya kung kami lang, Lord, sa totoo lang. Napakahirap, pero dahil nandiyan ka, dahil pinatawad mo na kami, tinubos mo kami sa aming mga kasalanan, ay kakayanin namin, Lord, na magpatawad sa aming kapwa. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for everything, Lord. I-bless mo po ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Tulungan mo sila, Panginoon. Ano man ang kanilang mga pinagdaraanan, ano man ang kanilang mga dalahin sa buhay, ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. Nawa ito ay isuko na nila sa iyo, Panginoon. At pagkatiwalaan kanila ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas at pag-iisip. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin, na makita namin ang kaluwalhatian mo sa aming buhay. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, at ang Global Life University at ang God First International Ministry, Lord. Ganon din ang bansang Pilipinas. Patuloy mo ingatan ang bansang ito, Panginoon. Tulungan mo ang mga leaders na nakaupo, na nawa, dumating din ang pagkakataon na magkaroon sila ng encounter sa iyo, Lord Jesus. At tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga leaders sa bansang ito, ang leaders sa church, mga taong naglilingkod at patuloy na naglilingkod, ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your mercy, for your goodness, for your faithfulness, for your gentleness. Thank you for your mercy and thank you for your grace. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. Napakabuti ng Diyos. Salamat po sa buhay ninyong lahat na nakisabay po sa ating pong devotion ngayong umaga. Thank you, Ate Ella. Thank you, at Pastor Jim. Thank you po. Thank you po, Ate Marilyn. Thank you, Dex Burke, P. Oropa. Maraming salamat po. Thank you, Ate Jinky, Ate Heden. Thank you po sa buhay ninyong lahat. At ako po ay tunay na nagpapasalamat sa Diyos. Thank you din po kay my lolo. Ang hirap banggitin na kanyang pangalan. Maraming salamat po. To God be all the glory po. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang po magkaroon ng konting announcement. Starting today po, ang God Loves You movement po ay muling nananawagan po sa inyong lahat para sa ating pong Bible Giving Campaign. Magkakaroon tayo muli ng Bible Giving. Meron pong isang church ang lumapit sa atin
na humihingi po ng suporta pagdating po sa pamimigay ng Bible sa kanila pong community dahil part po ng kanilang evangelism and discipleship program ay mamimigay sila ng mga Bible. Kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon upang magbahagi ng inyong blessing para mapalaganap po ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi o pag-share ng word at pagbibigay ng Bible sa mga maraming tao, ay maaari po kayong magpadala ng inyong tulong, ng inyong donation dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. I-message nyo lamang po kami dito po sa ating page kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon na gusto nyo pong muling magbahagi, muling maging kabahagi ng ating pong pamimigay ng Bible sa church na ito. At kung mas marami pa ang ating malilikom, ay mas marami pa pong churches ang ating matutulungan. Dahil tumutulong po talaga tayo sa mga churches na maliliit na churches na nagsisimula pa lamang. Kaya naman po, naway magamit kayo ng Panginoon. Sabi niya, be a grateful giver. Diba? Naging masaya tayo sa ating pagbibigay. So maraming salamat po muli sa inyong lahat, and I hope na magkita-kita po tayong muli bukas sa ating pong daily devotion live, 6:30 ng umaga, na kung malate man si Ate Mavs, hintayin niyo lang po ako. Salamat din po sa mga nanood sa ating pong God Loves You Facebook page. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat, and I hope na magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong titigil, huwag tayong bibitaw kasi buhay po ang ating Diyos. Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, and see you all again tomorrow, 6:30 ng umaga. Yes, happy National Bible Week po from January 19 to 25, sabi ni Ate Jinky. Kaya nga po, tamang-tama ang timing natin sa paglapit sa inyo, sa ating campaign, sa ating pong Bible Giving Project, dito po sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement. Salamat po, ngayon pa lang, sa inyong mga magiging tulong. God bless po sa inyong lahat. Patuloy po tayong patnubayan ng ating Diyos na buhay. Bye-bye. God bless everyone, and always remember, God loves you. God bless po, Pastor Jim. Salamat po sa buhay niyo.